Nung mag 1-year-old si baby, ay dinala na namin siya sa dentist for her first dental checkup. And ito yung mga nalaman ko na gusto kong i-share sa inyo. First, once na may lumabas ng ipin kay baby, advisable na pala na mag-switch na from a silicone brush to a soft bristle toothbrush. Ang silicone brush pala ay para lang sa pag-brush ng tongue and gums ng babies pag wala pa silang ipin. Pag may lumabas ng ipin, dapat pala soft bristle brush na kasi hindi na kayang tanggalin ng silicone brush yung mga pagkain o yung gatas na naiiwan sa ipin ng mga babies. Kami kasi, before ng check-up ni baby, silicone toothbrush and tongue brush ang gamit namin. So, all along, hindi pala siya effective para totally matanggal yung mga naiwan na pagkain or milk sa ipin ni baby. Kaya sa dental clinic, nung kinlining na yung ipin ni Iya, ang daming natanggal ni Doc sa surface ng ipin niya and sa mga gaps. Kaya on that same day, nag-switch na kami sa soft bristle brush. Ang second na natutunan ko ay yung paggamit ng toothpaste na may fluoride. Ito talaga yung isa sa mga gusto namin i-consult kay Doc, kung kailan ba pwedeng gumamit ng toothpaste na may fluoride. And it turns out, advisable pala na as early as the first tooth eruption ay gumamit na ng toothpaste na may fluoride. Yung amount ng fluoride naman sa toothpaste, ang ina-advise nila Doc ay at least 1,000 ppm. May iba raw kasing toothpaste na 800 ppm lang. So, hindi nila nire-recommend yon. Itong nire-recommend sa amin ni Doc ay Aquafresh. Meron siyang 1,450 ppm fluoride. So, may nakalagay pala sa likod na amount ng fluoride sa mga toothpaste. Ang nakalagay dito na it's for 3 to 8 years old, okay lang daw yon according kay Doc as long as yung amount ng toothpaste na ilalagay mo sa toothbrush ay appropriate dun sa age ni baby. So for 3 to 8 years old, ang amount ng toothpaste na ilalagay natin ay puno dun sa toothbrush. Pero kapag 1-year-old lang, like si Iya, si baby, konti lang daw, pea-sized amount. Third, ang common na nagkakos ng cavities or tooth decay sa mga babies ay kapag nakakatulugan nila yung bottle na may formula milk. Kasi nabababad yung teeth nila sa formula milk which is may mga sugar. So, ang in-advise sa amin ay before mag 2 years old, si baby Iya, dapat hindi na siya nagba-bottle feed. Actually, meron na kami dito na sippy cup. Kaya lang, isa-search ko pa actually kung paano tuturuan si Iya na gumamit ng straw sa sippy cup. So mga kung meron kayong tips kung paano nyo tinuruan yung mga LO nyo na gumamit ng sippy cup, comment lang kayo. Next, ang tooth decay ay nagsastart pala siya as white spots malapit sa gums. Kapag may nakikita tayo na white spots, especially sa upper part ng teeth, early sign daw yon ng tooth decay. So yung akala natin na white spots lang dahil sa milk, tapos hindi siya natatanggal ng pag-toothbrush lang, pwede siyang maging cavities kapag hindi siya naagapan. Lastly, yung fifth na natutunan ko ay yung permanent teeth pala mga ay naka-form na siya kahit baby pa lang tayo. Nakatago lang siya sa ilalim ng primary teeth or milk teeth natin. So, nandito na pala siya sa gums natin. Parang nasa ilalim lang siya ng milk teeth. So, dapat pala kahit milk teeth pa lang yung nakalabas kay baby, ay inaalagaan na natin yun. Kapag healthy yung milk teeth, maganda rin yung tubo ng permanent teeth. Susundan niya lang din daw kasi yung dating pwesto ng milk teeth. So, ayun mga sana nakatulong itong info na to. If meron kayong madadagdag na natutunan nyo din sa first dental checkup or sa mga checkups ng LOs nyo, comment lang kayo.